Okay, tayo po magpatuloy sa talakayan po natin sa sermon outline po ng ating pag-aaral ngayong linggo. God would have us to be encourager. Pagpatuloy po natin yung kasaysayan po ni Bernabe sa Biblia na kinukuha po natin ng inspirasyon. Mababasa natin sa Efeso, kabanata 6, versikulo 22. Ephesians 6 verse 22. Kaya't sinugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at lumakas ang inyong loob. Ayan po, nabasa po natin na isinusugo ng yung mga kapatiran natin, yung mga kasama natin sa pananampalataya upang makasama natin upang magpalakas ng loob sa atin. Basahin naman po natin sa Pilipos, kabanata ay Pilipos kabanata 2 versikulo ay 1. Ating pong basahin. Mula kay Pilipos 2 versikulo 1, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo sa kanya pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu? Kayo ba'y may daramang hangarin na tumulong sa iba? Ayan. Tuloy lang po natin. Pagpatuloy po natin. Efeso 2 versikulo 1. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Ayan po, nabasa po natin. At Colossus 2 versikulo 2. Aklat ng Kolosas. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Yan po nabasa natin sa aklat ng Kolosas. Maging si San Pablo ay kaya nga siya sumusulat sa mga iglesia sa iba-ibang sa kapanahunan niya ay upang magbigay ng pagpapalakas loob sa iba. Tinawag tayo ng Diyos upang magpalakas ng loob sa iba. Tayo po ba ay nakakapagbigay ng pagpapalakas ng loob sa iba? Tayo po ba ay nakakapagbigay ng encouragement sa iba? Mababasa natin sa Efeso yung kay Tychicus, sa Pilipos, na tayo maging isang pag-iisip, isang pag-ibig,
at naging isa ang isang pag-ibig, isang kaisipan na dapat tayo ay nag-iibigan kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa bawat isa. Sa Colossians, mababasa natin niya, kailangan natin ang puso natin ay maging isa sa pagmamahalan. Yan po. Ayaw ng Diyos yung tayo ay mag-away-away at magkakaroon ng discouragement. Yan, mababasa natin sa Deuteronomy chapter 1 verse 28 to 34. Ayan po. Na yung halimbawa po diyan, huwag tayo maging katitisuran sa iba o magiging hadlang tayo sa pananampalataya ng iba. Ayan. Kailangan po tayo ay maging encouragement sa iba. Kung nakikita natin nagpapatuloy sa Panginoon, nagdarasal, maging encouragement tayo. Bigyan natin ng advice, bigyan natin ng kung anong maitutulong natin sa mga baguhan sa pananampalataya. Yun po ang kinakailangan ng ating mga kapatiran. Gayon din po sa mga hindi po sumasampalataya. Kung nakikita natin na sila ay naghahanap sa Diyos at tunay nga na tinatawag sila ng Diyos, bigyan natin ng suporta sila upang lalo pa nilang matagpuan ang pananampalatayang ito. Bilang pagtatapos sa sermon, ito nga ang ating mga natutunan dito na kung tayo ba itinawag ng Diyos bilang binansagan, halimbawa tayo, binansagan tayo magpastor, binansagan tayo maging Kristiyano, o binansagan tayo na maging tagasunod ni Kristo, na isa sa pamuhay ba natin to sa pamagitan ng pag-alalay din sa iba. Huwag nating isipin yung sentro ba ng ating sarili, sentro ba ng ating buhay, sarili natin. Ang tunay na lingkod ni Kristo ay yung itinanggi niya ang kanyang sarili at yung iba po ang kanyang, sa iba niya po ibinubuhos. Halimbawa yung pagtulong, pagsuporta, yung pagmamahal. Doon po nakikita yung tunay na Kristiyano sa pagiging selfless. Kailangan si Kristo po ang maging sentro ng buhay na ito. Ngayon din po, kailangan tayo ay maging encouragement sa iba. Kailangan isabuhay po natin to, yung pagiging encourager. Ngayon din po, lalo tayo dapat maging mabuting halimbawa sa ating mga katrabaho, sa ating pamilya, sa ating kongregasyon na kinabibilangan. Nawa ang natutunan natin kay Bernabe or Barnabas bilang son of encouragement ay maisabuhay po natin. Tulungan tayo ng Panginoon upang magkaroon tayo ng ganitong katangian. Salamat po sa pag-aaral na ito. Nawa napagpala tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na pinagbulay-bulayan namin ang inyong salita. Marami pong salamat sa buhay ni Bernabe, sa buhay ng mga apostol, ng mga alagad, upang siyang naming tularan, upang siyang aming lakaran. Marami pong salamat sa pagkakataon na mapaglingkuran kayo, masamba namin kayo sa Espiritu Katotohanan. Pinupuri ka namin, sinasampalatayanan ka namin. Ngayon at pagpakalaman. Amen at amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa panggawain ng Panginoon. Ang pagbibigayan, sinasabi ng banal na kasulatan na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng maluwag sa kanya po. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each one of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9 verse 7. May bigay po tayo, mga kapatiran, sa gawain ng Panginoon. Amen. Palain po ng Panginoon ang pag-aambagan na ito at maluwalhati po ang inyong karya sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpatuloy po tayo. Dadako naman tayo sa banal na dulang. Makikita natin sa 1 Corinthians chapter 11.
Ating pong basahin. First Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos ang maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakanin kayo ng tinapay at inumin nyo ang sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Amen. At ipong handa ang sangkap ng bagong tipan. Alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ginawa niyang sakripisyo. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Gagawin natin ito hanggang sa muli niya pagpaparito. Patawarin po kami, Panginoong Hesus, sa aming mga nagawang pagkakamali at pagkakasalan. Linisin kami ng inyong banal na dugo. Hayaan niyo po kaming tanggapin ang banal na hapunan bilang pagrespeto po namin sa ginawa nyo para sa amin. Kami po ay nanalangin ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Tulungan nyo po kaming manatiling tapat hanggang sa wakas. Tulungan nyo po kami, Ama, na panindigan ang aral na ito, ang pagkain sa inyong laman at pag-inom sa inyong dugo. Pagpalain nyo po ang tinapay at ang katas na ubas. Ang pangkatawan ng Panginoong Hesus na bayubay at pinahirapan para sa atin. Tanggapin po natin. Ang simbolo ng kanyang dugo at tipong inumin. Tangilang Ama, maraming po salamat sa biyayang pinagkalob niyo sa amin, sa pagsasalo-salo po sa banal na hapunan na ito. Tulungan niyo po kaming maisabuhay ang banal na kasulatan. Gawin din po kami po ay mamatay sa aming sarili at ang mabuhay sa aming sarili ang Panginoon Hesus. Muli namin pong gagawin hanggang sa inyong pagparito. Tulungan niyo po kami habang kami nabubuhay dito sa mundo ito. Ito po ang hiling namin pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magtapos sa pananalangin sa pagtatapos ng ating gawain.
purihin ng Panginoon. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami ngayong gabi na inaalala namin ang ibanalapunan, gayon din po sa pakikinig namin, pagmuni-muni sa mensaheng na aming natanggap sa buhay na Bernabe bilang siya ay tagapag-encourage sa mga mananampataya. Tulungan niyo po kami na huwag maging makasarili. Tulungan niyo po kami, Ama, na mabuhay sang-ayon sa inyong kalooban. Patawarin po kami sa aming mga hindi nagagawang tama. At ngayon, inaalay muli namin ang aming buhay dahil kay Kristo na namatay para sa amin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi nadalangin po namin ang bawat isa na nakikinig, na sila po ihipuin nyo, sila pong sumusubaybay sa programang ito, hipuin nyo sila na inyong mapagpalang kamay, at lahat ng pagpapala ay sumakalang nawa sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, na kami po ay manatiling tapat hanggang sa muli niyong pagpaparito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang Chapel of Worship online service po. Ihin ang nagpapala, Diyos ang buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. To God be the glory.